Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karibin natin, BBM, sobrang malas, nako nabaon, sa kahihiyan. Nako yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kabayan, simulan na po natin to. Pasok pa. Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong. Alright, reaction. Ayan mga kabayan ha. Minamalas or malas talaga si Bongbong Marcos mga kabayan. Diba? Oh. Kaya naman pala. Dito sa pahayag ni Castro, parang ginajustify rin ni Castro dito na talagang malas ang Pilipinas. Diba? Minamalas ang Pilipinas dahil po dito sa ating presidente mga kabayan. Nako po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at eto mga kabayan. Pasadahan din po natin to mga karibin natin si Lacson. Ayan o. Sabi po dito ay nabaon sa kahihiyan ang witness. Hindi lang si Lacson yung iba ring mga senator judges ay talagang dinurog. Binaon sa kahihiyan itong witness mga kabayan. Pakinggan po natin to. That calls for... Yun nga, wala ka security clearance kasi. Yun, walang security clearance. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Na nanggagaling sa university. Kumuha ka ng security clearance. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Yeah. Senator Judge Bam Aquino. Next will be Senator Judge Marcos for her Dahil interjections. talaga itong Thereafter, witness na Senator ito. Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo nga. oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang,
Hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC Hindi din lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Alam nyo mga kabayan, pwedeng gamitin to sa presidente eh, di ba? Kung ngayon, itong auditor na ito, ganyan ang kanyang paninindigan, no? Kung sa presidente, for example mga kabayan, no? Itong mga nangyari sa flood control na nakawan, siya po ang pumirma eh. Di ba? Siya po ang pumirma doon sa budget na yan. So, ibig bang sabihin, yung accountable officer ay yung presidente mga kabayan at hindi yung mga nasa DSWD? Dahil siya ang pumirma eh. Di ba? Kung yun po ang ating pagbabasihan mga kabayan. Base dito sa sinasabi nitong semester joint, anong tawag natin ito? Joint Circular 2015. Ha? Diba? Parang ganun ang pagkakaintindi ko mga kabayan. Kasi tinutumbok niya si BP Sara, ang accountable officer, dito po sa confidential fund na ito. O sige, kung ganyan po ang gusto ninyo, edi ang accountable din po doon sa flood control issue na yan, scam na yan, ay si President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Siya po ang pumirma rin eh. Di ba? Parang ganun lang. Ibalik lang natin sa kanila yung gusto nila mga kabayan. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's ng- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwa-liwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi Sige. napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Ah, hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head of po. agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator. apologize po, Your Honor. Oh, sige Correct, po. correct. Kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes, gobyerno. Pero hindi po kasi yan ni-liquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. May Your Honor, confidence. since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Huli Yes ka na, O kaya sinungaling nga, to. Opo. o di, kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP VP Sara. Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa JA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng Confidential confidential funds, fund. humingi at nabigyan. Oh. May SARO eh. Oh. Whether na-liquidate nila or hindi mga kabayan, dapat in-audit nyo pa rin, di ba? May audit pa rin kayo kahit na-liquidate nila or hindi mga karabin natin. Ano yun? Kay BP Sara lang kayo may concern? Talaga naman.
We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may saro. Mm. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Correct. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Sara. Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung VP Sara lang talaga. nung Nako. confidential fund. Ha? Wag mo nang si VP Sara lang talaga nakaprogram na ang hinayupak na itong si Mr. Joint Circular 2015 mga kaubayan. Nakaano na yan? Nakaprogram na ang hinayupak na ito. Si VP Sara lang talaga ang titirahin nila dito mga karbi natin. Eh may record nga ng saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Wala na. Tik na yan. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there's nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may saro nga na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? Apologies po, Your Honor. May apologies hindi po, nirelease. Senator Ivy. So, Next to interject is Senator Risa, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Gago talaga. Oh, gago. Sorry. Nadadala tayo din sa mga ano na to eh. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Salamat kaayo. So, to clarify further and Ito na. confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Ito mga kaubayan, sa itsura pa lang nito talagang bibirahin si VP Sara. Bakit? May conflict of interest ang hinayupak na ito eh. Tatakbong presidente ito sa 2028, di ba? Oh, may conflict of interest ang hinayupak na ito. based on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Failure. Yan yung gusto Ang marinig. ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng Joint Circular. Okay, Hindi so yun nag-comply? ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang Teka isang lang auditor. Teka lang mga kaubayan, pag pabor sa kanila yung mga tanong, sinasagot niya, no? Pag hindi pabor, nakikipag-argumento itong hinayupak na ito eh. Correct me, pasensya na sa words kasi yun po ang napapansin ko eh. Pag pabor po sa prosecution, mga kaubayan, yung tanong, di ba, sinasagot niya ng diretso eh. Hindi siya nag-aalangan mga kaubayan. Pero kapag hindi pabor sa kanila, nakikipagsagutan yon. Nakikipagsagutan pa sa senator judges mga kaubayan. Itong si Mr. Joint Circular 2015. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun Loko sa talaga. gamot. No? Di umanong gamot Oh. ang ibinigay na reward. Kailangan gumaling yung mga binigyan ng gamot. Yun ba ang gusto mong itanong? So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information
bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo na-imbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede So, ring tignan as Meron provision naman of pala. medicine. Meron naman pala, mga kabayan, provision of medicine. Di ba? Meron naman pala. Pwede rin siyang tignan na ayuda. Anong ayuda? Kung yun Hindi po yung pabuya. ibig sabihin ng Anong ayuda? Ikaw na sir, sir, ikaw na joint circular, Mr. Joint Circular, magbase ka doon sa sa joint circular na sinasabi mo. Ha? Kasi kapag mga minority ang nagtatanong sa iyo, palagi kang nagbabase diyan sa joint circular. Ngayon sa Rizal Tiveros ang nagtatanong kung yun po ang ibig sabihin. Anong yun? provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So, kasi Niloloko tayo ng mga ito. paano eh. yun? Yung mga Bias informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Parang wala ka namang informante, di ba? Hoy, wag mo kaming lokohin. Ha? Yung Tiveros, wag mo kaming lokohin, wala kang informante dun sa taga-bundok. Di ba? Alam ng taong bayan yan eh. Sabi ng ating mga kabayan, taga dun ka daw eh. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, Pero kaya ang pinalalabas si dito Mary ni... Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po doon sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Judge Mr. Risa. Presiding Sinabi Officer. bang para Pero sa may kanya paraan yun? po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Grabe, Kapag may mga grabe. di normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Yeah, Joint no. Circular po. Joint circular, mga Salamat, kabayan. Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Risa. Mag-round 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. Thereafter, Senator Judge Villanueva for the availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ito na. Mr. Witness, sa panahon na kung saan nakabilang ka ng ICFAO at ikaw ay mga nag-audit ng mga ahensya ng gobyerno, meron ka na bang, bukod sa OBP at saka sa DepEd under PP Sara, meron ka na bang ibang agency ng government na na-issue niyo ng disallowance? Sa pagkakalam ko meron na po. Ano itong mga agency na ito? Hindi ko po pwedeng i-disclose. Your Okay. Honor. At bakit? Bakit sila na-issue ng disallowance? Dahil yun nga po, since ang basis lang po namin ay yung Joint Circular, hindi po compliant dun sa provisions ng Joint Circular. Compliant. Okay, so nung na-issue ng disallowance yung office ni BP Sara, Undercover siguro. ano yung naging tugon nila? Wala na po akong personal knowledge, Your Honor, kasi wala na po ako sa ICFAO. Okay. Nabanggit mo rin na ikaw nga'y pinuntahan sa tanggapan mo sa COA para magkaroon ng tinatawag na audit query. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the Joint Circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. OBP. Yes po. Okay. Noong mga panahon na pumunta sila sa inyong tanggapan, pinanganak na ba doon si Mary Grace Piatos? Hindi pa. Meron na bang Grace Piatos noon? Hindi, wala po doon sa submissions nila po, Your Honor. Wala pa. Okay. Nung puntahan ka ng Chief of Staff ng OVP at saka yung si Attorney na nandito ngayon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayoko na pangitin. POA.
Were you intimidated? Wala naman pong ganun, Your Honor. Good. And yun yung isang unang pagkakataon na sabi mo kanina na may pumunta doon para makipag-usap tungkol sa audit query. Yes po. Okay. Anyway, nothing personal to sa'yo, attorney. You're a good lawyer. As a matter of fact, dati nakausap ko siyang meron programang Wanted sa radyo, may problema tungkol sa DepEd, and I call him Wag at mo nang- sumasagot na. Wag mo nang ipailala yan, tulpok. Ha? Naaalibadbaran kami dyan sa mga pinaaalala mo eh. Kasi alam namin dati talagang makaano ka eh. Di ba? Ngayon, iba ka na. Iba ka na. Nakakagigil, mga kababayan. Wag mo nang ipaalala, okay? Naman siya at yung mga sinasagot niya sa akin, okay naman. Okay And for naman. that, hanga ako sa'yo. Doon lang sa programang Wanted sa radyo na mabilis kang Oh, lapitan. nag-promote at, pa, natutugunan mo nag-promote yung mga pa. problema na nilalapit ko sa programa ko. Thank you. Thank you. Yun lang? Thank you, Senator Judge Rafi. Mr. Senator Chair. Judge Joel. Mr. Presiding Officer. Yes, what is the pleasure I of don't know if counsel this for is in order, so I would just like to ask if you would allow me to do so. But since I've always been, I mean, I was alluded to, and references were made to the meeting. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. But if I'm not allowed to do so, then I will submit to the ruling of the presiding Unfortunately, counsel, no. That's why I also prohibited them from questioning you or officer. Yes, okay. alluding to you in relation to any question. I You will understand. have the appropriate opportunity during your presentation of evidence in chief, if you do so, if you want to explain that meeting. Although I watched you trying to explain it yesterday already, which I will address later. But we will cross the bridge when you present your evidence in chief, Attorney Pao. You will have your chance. Thank you, thank you. I respect that, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I'll help a bit. Is there anything illegal, improper to that meeting, Mr. Witness? Wala naman po since Thank you. may mga agency naman po na nagtatanong din po sa amin. Thank you. Sa item 4 ng Feb 1 na AOM na ginawa po ninyo, sabi po ninyo masyadong general ang socio-economic program delivery at hindi ito tinukoy yung specific confidential activities. Ano po yung minimum level na of detail na dapat ay nakasaad po doon sa PFP o yung physical and financial plan upang makapagbigay po ng ito ng tunay na authority at spending limit at hindi naman na inilalantad yung sensitibong operational information. Based po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. So the PFP is not merely a reporting form. Yes po. Yan po yung basis for disbursement. Dapat po bang approve at sufficiently detailed yung PFP bago ilabas o gastusin ang confidential funds? Kung magbigay lamang po ng mas detalyadong paliwanag, for example, pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan dun sa PFP? Sa original PFP? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sorry. Ang haba nun ah. Dapat po bang approve at sufficiently detailed na yung PFP bago ito ilabas o gastusin ang confidential funds? At kung nagbigay po sa pagkakataong ito ng mas detalyadong paliwanag pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan sa original PFP? Maaari po, Your Honor. So maku-cure siya. Ngunit hindi ito nagawa. Wala naman sa Kaya po natuloy yung AOM, kaya natuloy dun sa NS. Yes po. Nabanggit po ninyo na limitado yung space sa accomplishment report, kaya hindi po maipaliwanag ng ahensya kung ano talaga yung bawat purchase o expense. At dahil dito, tama po ba na hindi dapat ibase lamang ng COA yung kanilang findings doon sa broad labels lamang at kailangan suriin muna ang bawat transaksyon at supporting document? Yes po, Your Honor. Doon po sa 82 million na medical and food aid,
20 million na incentives of traveling, sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable sa ilalim ng item 4.8 at alin naman po ang unsupported o hindi allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinamit po nilang documentary evidence of payments po. Doon po namin in-evaluate if compliant ba yung si OBP dun sa requirements ng joint circular. At alin po yung supported at allowable at yung hindi? Wala pong data as of this moment po. So you agree, sir, yung broad labels ng medical and food incentives do not by themselves show the nature. My apologies, Your Honor, pero yung sinabi niyo po pala na provision of medical and food data, yung payment of incentives or traveling are per se, hindi po siya among the allowable expenses po. Yun yung tanong ko. Under Thank you. 4.8. Paki-explain nga po pa. Dahil yung enumeration po under 4.8 na allowable expenses ay exclusive po. So kapag hindi po kasama doon yung kanilang expenditure, hindi na po siya allowed as confidential expenses po. So yung limited space in the accomplishment report may result in incomplete or overly broad descriptions. Would you agree? Yes po. Kaya yung relevant question, Mr. President, is not whether the entire category was allowable or disallowable. ECOA should be able to identify, at nabanggit po ng witness natin, to identify the specific transactions and amounts that were supported, unsupported, or outside the allowable purposes. Yes, Tama po yun. Yes po. Magwawakas lang po ako, Mr. Presiding Officer, by saying, again, and I pounded this a while ago, importante na may independent, verifiable powers ang COA, hindi lamang dun sa documents na sinesend po sa kanila. Just to share my experience when I was in TESDA, dun sa, before the AOM came out, yung pong scholar, for instance, tinawagan po yung scholar, hindi ho makontak, nagpalit ho ng telephone number eh. Sabi, ghost na agad. So ang hirap po nun. But dun sa AOM, na-approve, kaya hindi nag-issue ng notice of suspension because natuntun yung scholar. So I hope that is very clear and would help our Commission on Audit in doing their job more efficiently. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, for his interjections, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Presiding Senator Officer. Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue Wala yata ito eh. para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Oo. Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Correct. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? Correct. So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report. So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful, hindi pwedeng i-clear.
Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Oo, tapusin mo. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative Wala nakita. Pero Pero gumastos. nag-survey. Oo, gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Pero Kasi gumastos. negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions Kasi Correct, galing ako correct. dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Oh, correct. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Kumuha ka na kasi. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay. Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check May I refer po to the check po? Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Opo. Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Correct. Nandyan pa sa likod nyo. Sangayon po ba kayo doon? Nasa I likod nyo kanina yung isa Answer eh. that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala Ayan kayong o, clearance. tumatawa Maraming pa. salamat po. Ay, siya ba yun? Ay, hindi pala. Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, So yun mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. Maraming salamat po.